So ayun mga ka-farming, voice record na lang muna tayo mga ka-farming ngayon kasi nga may nagpapatugtog. Kaya malakas yung tugtog niya kaya magbo-voice record na lang tayo. So kinuha na natin yung ating kambing dahil magpapainom tayo ng dextrose powder na may tubig, na may asin, may molasses at may feeds mga ka-farming. Yung last upload ko, panoorin nyo po yun dahil yun po yung karugtong lamang po nito. Part 2 po ito at yung part 1 ay na-upload ko na po kanina mga ka-farming. Mapapansin nyo, makikita nyo, malaki po yung pinagbago ng mga kambing natin na mga dumalaga. So mga bata pa ho itong mga ito. At yan, mapapansin nyo, ayan po si Pangit, si Ganda, si Umping, ay si Pangit, si Ganda, at saka si Inday, at saka si Princess. Ayan po sila. Si Princess po yung may sungay, yung malaki. At yung katabi ni Princess, yung may sungay na malaki, yan po si Inday. At yung sumunod naman po kay Inday ay si Pangit. At yung pinaka nandito sa dulo, yan po si Ganda mga ka-farming. Kita nyo naman po sa camera mga ka-farming, sobrang ganda po ng kambing natin. Gumanda po yung katawan nila mga ka-farming. Kailangan lang talaga, alaga lang talaga tayo sa ating mga kambing. Bigay natin yung best natin sa pag-aalaga. Yan po. Yan tatlo ho na yan ay naka-free range po yan. Malaya silang pumunta kahit saan. Ito lang po yung tinalian ko, itong puti, dahil yung puti po na yan ay gala. Baka mahawa-hawa yung mga tatlong dumalaga natin. Ayan po. So hinihintay ko nga po na maglandi itong puti na to dahil itong puti na to ay tinurukan ho natin ng gonadin. So 3 days na po ay hindi pa rin ho nag-hit. So hinihintay pa rin natin hanggang mag 1 week. Kasi yan naman yung sinasabi nila, kung hindi madala ng 3 days ay 1 week. Sureball naman daw yun. So titignan natin kung talagang sureball nga bang mag-hit. Sayang nga lang ho dahil nanganak na po si Tagpi. At ito ay dapat ito yung unang mga anak, kaya lang hindi ho nagbuntis. Sayang lang ho yung araw. Papansin nyo, sobrang init ho talaga. Anong oras pa lang ho yan mga ka-farming? Alas 10 pa lang po yan mga ka-farming, pero sobrang init ho. At dyan ay lumayo sila, kaya tatawagin natin sila ulit. Tatawagin natin yan. At yan po, pinapakain natin sila. Laki po ng pinagbago ng mga katawan ng kambing natin dahil nga inaalagaan din naman natin. Ayan po, molasses dextrose na may tubig na may feeds. So 4 na klase ho yan. Yung dextrose powder, kahit hindi naman natin ito lagyan, wala naman problema kasi wala naman silang sakit, hindi naman sila mahihina. Yung dextrose powder kasi mga ka-farming, doon lang na yan sa mga mahihinang kambing. Yung buntis nating kambing, hindi niya naman naubos lahat, kaya ibinigay na rin natin sa kanila. Siya pa nadagdag lakas nila mga ka-farming. Kaya nakamalaking tulong din yan mga ka-farming para sa kanila, para lagi silang malakas. Ayan. Hindi nag-voice record na lang tayo mga ka-farming kasi maingay yung speaker nila. At nandito nga pala ako, habang nag-voice record ako ay nandito ako sa aking kulungan. Dahil binabantayan ko rin yung mga bisero natin para in case na maipit yung paa ay nandito lang tayo sa ating kulungan. Ayan po si Ganda. Ayan po si Pangit, yung baluktot yung tenga. Ayan po si Pangit, yan pong umiinom, yan po si Ganda. At yung pong isa, hindi ho talaga umiinom yan at hindi ho talaga mahilig sa feeds yan. Yan si Inday. Yan, kaya lumayo na si Inday. Hindi ho talaga yan umiinom. Gusto ko man turuan, kaya lang hindi na rin maasikaso. Pero mabilis lang naman yun kung gugustuhin ko talaga mga ka-farming. Mga ilang araw lang din mga ka-farming ay papastol din naman natin yun sa Tagpi. Lalo na pagka ganito yung panahon na maganda. At ito talaga yung the best talaga na panahon, yung mainit, summer. Ito talaga yung the best para sa ating mga kambing. Kasi makakakain sila, makakapili sila ng pagkain na gusto nila. At hindi gaanong sakitin pagka summer kasi mga ka-farming.
Hindi ho katulad ng tag-ulan, kasi pagka tag-ulan talagang todo injection tayo dyan. Kasi mahirap na. Yan po sila mga ka-farming. Bibigay lang po natin. So dito ay nagkakailangan sila. Yan. Po. Yan po si Pangit, yung ay si Ganda, yung naputol yung sungay niya. Ayan po, mapapansin nyo, dry na yung sungay niya. Sayang nga dahil hindi pa dalawa yung naputol. Yan po yung anak ni Ompeng, malaki na ho. Yung dating kinakalong-kalong ko lang. Ngayon po ay ready to breed na po yan. 8 months na po yan, so ready to breed na rin po yan. Hintayin lang natin na mag 10 months at tuturukan na natin ng gonadin para mag-hit. Turukan natin kaagad ng gonadin para mabilis kong mag-hit ang ating alagang kambing. Kaysa hintayin pa natin siyang mag-hit. Kasi minsan pag nag-hit din, abutin din ng taon do. So sayang din naman yung panahon na lumilipas. Pwede naman na yun, 10 months. Pwede naman na mag-hit yan. Tuturukan natin sila ng gonadin pagka 10 months na nila mga ka-farming. So yun lang mga ka-farming. Makikita nyo, yan lang po yung mga alaga natin. Sila tamang kain-kain, tamang inom, tamang pahinga, dahil sobrang init ho talaga ng panahon dito. Mainit ang panahon, minsan din makulim din. Malaki po yung pinagbago ng ating mga kambing. Dati ho ay mga patpatin ho yan, ngayon ay talagang pwede nang mag-breed. Ayan po. Mayroon ho dyan native. Mayroon pong native ako dyan. Mayroon pong native po dyan na pinastol ng kapitbahay natin. Dalawang inahin na native. So yung dalawang inahin na native na yun, mas malaki pa ho yung dumalaga na natin na yan kumpara dun sa inahin na native. So sabi ko, inaisip-isip ko, ganito na pala yun. Ang laki pala ng diferensya talaga ng native at saka sa mga upgraded or sa may mga lahi na kambing. Kasi yung mga native mas maliit pa ho dyan sa dumalaga ko. May mga anak na yan kikita nyo, maliliit ho yan. Yung mga native na yan, maliliit ho. Pero may mga anak na. Pero ito, tignan nyo ho, dumalaga pa, bata pa. Sobrang init ho talaga ng panahon dito. Tiyagaan lang po talaga sa pagpapastol mga ka-farming. So happy farming sa ating lahat. Support nyo po yung aking video at peace out sa ating lahat. Thank you po.